Muling naalala ni Arakita ang tungkol sa hilig niyang sports noon, ang baseball. First year pa lang siya noon sa middle school ay nanalo na siya ng bagong pitcher ng lalawigan kaya inisip niya na tiyak ay magpapakita siya ng kahanga-hangang laro sa kanyang debut sa prefectural tournament. Ngunit noong summer ng ikalawang taon niya ay nabali ang siko niya sa isang mahalagang laro bago ang prefectural tournament. Nang gumaling iyon ay desperado siya na magpagaling ng tuluyan, ngunit pansin ng iba na nabawasan ang lakas niya at hindi na siya nakakapaghagis ng bola tulad ng ginagawa niya dati. Simula noon ay minaliit na siya sa larong baseball kaya nangako siya sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya maglalaro ng baseball kahit kailan. Nung nag-high school siya ay pinili niya ang Hakone Academy dahil wala doon baseball team. Ngunit wala siyang naging kaibigan doon hanggang sa isang araw ay nakilala na nga niya si Fukutomi na siyang naghamon sa kanya ng karera at tinalo ang scooter niya gamit ang isang road bike. Simula noon ay naging interesado na siya sa bike kaya pinag-aralan niya iyon hanggang sa isang araw ay pumunta siya kay Fukutomi upang itanong kung paano siya magiging mabilis sa pagbibisikleta at sinabing sasali siya sa Inter-High. Pinagtawanan siya ng ibang miyembro sapagkat hindi pa nga umano siya nagsisimulang mag-training at isa pa ay 6 lang na siklista ang maaring lumaban sa Inter-High at marami siyang kailangang talunin para lang makasali. Tinanong ni Arakita kay Fukutomi kung totoo ang sinabi ng tatlong lalaki, sabay sabing kung ganoon ay babaligtarin niya ang realidad ng mga iyon tungkol sa iniisip ng tatlo na hindi umano niya kaya. Maya-maya pa ay isinama na ni Fukutomi si Arakita sa loob at ibinigay dito ang isang bisikleta para pumadyak ito ng 2 oras sa rollers. Nagulat si Arakita at nagreklamo at sinabing hindi siya hamster para gawin iyon sabay dating ni Shinkai at Tudo na nagtataka kung sino si Arakita. Hindi nagtagal ay napilitan na rin si Arakita na gawin ang sinabi ni Fukutomi pero inis na inis pa rin siya dahil hindi naman umano siya umaabante. Pagkatapos ng 2 oras ay agad na bumaba si Arakita sa bike at sinabing sa buong oras na ginagawa niya iyon ay napagtanto niya na binubuli siya ni Fukutomi. Pagod na pagod at nanliligaw sa pawi si Arakita nang lapitan nito si Fukutomi para umano suntukin pero dahil sa sobrang pagod ay nahulog na lang ito sa sahig. Samantala habang nagbibisikleta ay napag-usapan ni Shinkai at Tudo si Arakita. Sinabi ni Tudo na ayaw niya kay Arakita dahil bukod sa gumagawa iyon ng kaguluhan sa club ay hindi rin iyon tumitigil sa kasisigaw at bastos pa umano iyon sa mas nakakatanda. Gayunpaman hindi maipagkakaila ni Shinkai na mayroon iyong tibay, balanse, at lakas na katangian ng isang atleta. Wala silang ideya na dating baseball player si Arakita dahil ayon kay Tudo ay ayaw umano nitong pag-usapan ang nakaraan. Kinahapunan ay pinuntahan ni Shinkai si Arakita sa rooftop ng paaralan at sinabi na ayaw dito ni Tudo. Gayunpaman hindi na umano yun bago para kay Arakita dahil lahat naman ay ayaw sa kanya. Inisip nito na kaya naroon si Shinkai ay para paayawin siya sa club pero ang totoo ay nais lang nitong itanong sa kanya kung bakit siya nagbibisikleta. Sinagot niya iyon at sinabing iyon ay dahil gusto niyang patunayan na naroon siya at ipakita kung sino siya. Pagkatapos ay natahimik siya at sinabi sa sarili na gusto niyang makita kung hanggang saan ang mararating niya. Muling nagsalita si Shinkai at sinabing gusto ni Fukutomi ang taong tulad ni Arakita bagay na hindi nito mapaniwalaan dahil lahat nga umano ng tao ay galit sa kanya. Bago tuluyang umalis ay nilinaw ni Shinkai na gusto ni Fukutomi ang mga tao na iba sapagkat malakas ang kanilang loob, at palagi umano nitong sinasabi na hindi ka makakapag-bike ng mas mabilis kung wala kang matibay na kalooban. Sa mga naghahanap nga pala ng application na pwedeng panoodin ng anime, subukan nyo manood at mag-subscribe dito sa Usini na palagi kong pinapanoodin. Hindi nga lang pala anime ang meron dito, meron ding sports, TV shows at movie. Kaya sa mga may gustong mag-subscribe dyan ay pindutin nyo na lang ang nasa pin comment dyan sa baba, salamat. Nang sumunod na araw ay nag-ensayo na si Arakita sa rollers nang hindi nagrereklamo dahil sa labas sana niya gustong magbisikleta, hanggang sa isabak na agad siya ni Fukutomi sa isang karera na wala man lang siyang ideya sa mga patakaran. Sinabi ni Fukutomi na simple lang naman ang patakaran, ang maunang makalampas sa finish line pero hindi umano iyon ang ibig sabihin ni Arakita dahil ang tinutukoy nito ay ang mga bagay halimbawa tulad ng double dribbling sa basketball. Gayunpaman tuloy pa rin ang laban at sinabi ni Fukutomi na kung may tanong si Arakita ay pumunta lang ito sa unahan. Nagsimula na ang karera kung saan pumadyak ng mabilis si Arakita para umano makahabol siya kay Fukutomi at para gulatin iyon ng kanyang bilis. Hindi nagtagal ay nakarating na nga siya sa unahan at agad niyang tinanong si Fukutomi kung ano ang masasabi nito sa kanya pero sa halip na humanga ay tinanong lang siya nito kung ano ang gusto niyang itanong kaya napahinto na lang siya at napahiga sa lupa. Habang nakahiga si Arakita doon ay sinabi ni Shinkai na may potensyal iyon bagay na sinang-ayunan ni Fukutomi at sinabing maaaring magbago si Arakita sa susunod na karera. Pagkatapos yun ay nag-ensayo na muli si Arakita habang itinatanong nito kay Fukutomi kung gaano pa bago siya manalo sa karera. Sinabi ni Fukutomi na isang tao lang ang nananalo sa karera. Sa 150 siklista ay 149 na umano ang matatalo, sabay tanong kung kaya ba ni Arakita na siya ang isang siklistang iyon.
Sumagot ito at sinabing kung kaya ni Fukutomi ay kakayanin din umano nito, nang biglang dumating ang dalawa pang miyembro ng club at tinanong si Fukutomi kung anong pwesto ang target nito sa Manazaro race. Sumagot si Fukutomi at sinabing pangalawang pwesto kaya tinawanan iyon ng dalawa. Nainis si Arakita kaya isinama niya si Fukutomi sa rooftop at doon tinanong kung anong nangyayari dito at pumapayag lang ito na pagtawanan kanina. Kailangan umano ay ipakita ni Fukutomi sa mga iyon na mas magaling ito pero sinabi ni Fukutomi na sinabi niyang pangalawang pwesto lang sapagkat alam niya na tapat ang hangarin ni Arakita na manalo. Ngunit hindi umano ito mananalo nang wala ang tulong niya. Nakiusap si Fukutomi kay Arakita na huwag nitong hayaang mawala ang motibasyon nito na manalo bago pa magsimula ang karera. Kinabukasan ay dumating na ang araw ng kanilang karera sa Manazaro kaya ibinigay na ni Fukutomi kay Arakita ang kanyang bisikleta, sapagkat ang batalya umano ng hiniram na bike ni Arakita sa club ay walang laban sa mga mahahalagang sandali bago ang finish line. Maya-maya pa ay pamwesto na sila, at doon ay sinabi ni Fukutomi na kung nais manalo ni Arakita ay manatili lang ito sa likuran niya. Sa pagsisimula ng karera ay pilit na sinabayan ni Arakita ang napakabilis na pagpadyak ni Fukutomi hanggang sa maunahan nila ang lahat ng nasa unahan nila. Tinuruan ni Fukutomi si Arakita na kailangan nitong gamitin ang lahat ng lakas nito para magpatuloy, kaya nang malapit na ang finish line ay si Arakita ang pinaarangkada nito. Mahirap mang aminin para kay Arakita pero hindi niya maipagkakaila sa kanyang sarili na naipanalo niya ang karera dahil kay Fukutomi. Sa kasalukuyan, sinabi ni Arakita kay Machimiya na gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para umabante sa unahan, pero bago niya iyon tuluyang gawin ay sinabi rin ni Arakita na kung ito ay nakaharap at nagsusumikap gamit ang buong lakas, malamang ay magiging sapat na iyon para takutin ang Hakone Academy, bagay na ikinagulat nito. Tuluyan ng umarangkada ang tatlo hanggang sa may taas nila sa tatlong banderitas ang pagitan nila kina Machimiya. Sinubukang habulin ni Ibitani ang mga ito pero pinigilan ito ni Machimiya at sinabing kahit sundan nila ang mga iyon ay hindi sila makakalaban sa domain na nasa harapan. Pagkatapos ay ibinaba na ni Machimiya ang zipper ng jersey niya at inalis na ang cycling helmet niya habang sinasabi na ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya pero natalo pa rin sila. Dagdag pa nito na anuman ang mayroon si Arakita na sumusuporta sa fighting spirit niyon, hindi nila maipagkakaila na mas malakas pa iyon kaysa sa kanila. Naiyak si Ibitani nang makita nito ang pagluha ni Machimiya dahil naalala nito na nakipag-break pa talaga iyon kay Kana para mas makapag-focus sa Interhike, kaya batid niyang walang sino man na mas nababahala kaysa dito. Samantala, bahagyang nakaramdam ng panghihina si Arakita dahil sa sobrang paggamit nito ng kanyang lakas kaya sabay itong hinalalayan ni Manami at Onoda. Ngunit sa halip ay nainas pa ito at sinabing bitiwan siya ng dalawa. Pagkatapos ay binati niya ang mga ito sapagkat napanatili umano ng dalawa na makahabol sa kanya kahit nakalimutan niya na ang mga ito kanina. Hindi nagtagal ay naabutan na nila ang mga nasa unahan, bagay na labis na ikinatuwa ni Onoda. Pagkatapos batiin ang mga katim ay nagpasalamat si Onoda kay Arakita at sinabing hindi siya makakarating doon kung hindi dahil dito. Sinabi ni Arakita na wala iyon dahil nagtutulungan naman talaga ang team nila sa likuran kaya natural lang natulungan niya si Onoda kanina, pero tapos na umano iyon ngayon dahil simula doon ay magkalaban na ulit sila. Nagpasalamat ulit si Onoda at bumalik na sa kanyang team, at doon na nakipag-appear si Fukutomi kay Arakita dahil batid umano nito na magagawa nga iyon ni Arakita. Maya-maya pa ay dumating na rin ang iba pa nilang mga miyembro kaya pareho ng kumpleto ang team nila bago pa man sila makarating sa feed zone. Natuwa si Nateshima nang makitang kumpletong pumapadyak ang team nila kaya masaya nilang iniabot sa anim ang pagkain ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi ni Kinjo na iyon na ang oras para sa pagsisimula ng ikalawang kalahati kaya naman sinabi ni Tadakoro na magiging isang desperadong labanan na iyon. Samantala, sinabi naman ni Fukutomi sa kanyang team na ipanalo nila ang laban na iyon, bagay na sinang-ayunan ng 5. Habang pumapadyak ay napatingin si Arakita sa dalawang taga-Kyoto Fushimi na nasa kanilang likuran at napatanong ito sa sarili kung ano kaya ang nararamdaman ng mga iyon. Napapaisip din ito kung umaasa pa rin ba sina Midosuji na makakahabol pa ang mga taga-Koremanami. Kasabay niyon ay napatanong din nga si Ishigaki kay Midosuji kung sa tingin nito ay hindi na makakahabol sina Machimiya dahil kumpleto na ang team ng Sohoko at Hakone. Gayunpaman, sinabi ni Midosuji na wala na siyang pakialam kung hindi man makahabol ang mga taga-Koremanami dahil ibig sabihin lang yon ay mahihina ang mga iyon at hindi puro ang pagnanais na manalo kaya hindi rin umano ang mga iyon makakatulong sa kanila. Dagdag pa ni Midosuji na hindi dapat mag-alala si Ishigaki dahil habang patuloy silang umaabante ay mababawasan ng miyembro ang mga team hanggang sa kaunti na lang ang makarating sa finish line, at kung sino pa umano ang mga mukhang pinakamatatag ang siyang unang malalagas. Maya-maya pa ay narating na nila ang huling 2 kilometro para sa sprint checkpoint at mula doon ay napansin ni Onoda ang pagbabago sa kapaligiran. Nakaramdam ito ng tensyon na para bang kahit isang mahinang simoy ng hangin ay maaaring magdulot ng pagsabog. Pagkatapos ay bigla silang nagulat nang kumilos na ang ace sprinter ng Hakone na si Shinkei kasama si Fukutomi sa huling 1.5 na kilometro.
Dahil doon ay agad na kumilos si Tadakoro kasama si Kinjo at sinabing hindi sila matatakasan ng mga taga-Hakone. Ang parehong panig ay determinado na hindi magpadaig, at habang nagaganap iyon ay halos lumunin si Onoda ng tensyon kaya nilapitan ito ni Makishima para pakalmahin. Sinabi ni Makishima na sa wakas ay naroon na sila at maaari na silang makipaglaban para sa huling finish line. Paulit-ulit man silang nabigo, ngunit sa wakas ay bahagi na sila ng mga piling iyon, at hindi umano sila madalas makatikim ng ganoong tensyon na pinapangarap niya sa loob ng 3 taon. Masaya si Makishima na kumpleto silang 6 na nakarating doon kaya natuwa na rin si Onoda. Narating na nila ang huling 1 kilometro kaya umabante si Arakita at sinabi kay Shinkai na magpalit muna sila at siya muna ang magda-draft. Nakipagpaunahan si Arakita kay Tadakoro habang sinasabi na sila ang mananalo. Nang mga oras na iyon ay manghang-mangha si Onoda kay Arakita dahil bukod sa paglaban yun mag-isa sa mga taga-Kore Manami at pagdadraft sa kanilang dalawa ni Manami kanina ay nagagawa pa rin yun na mag-draft ngayon para sa team. Maya-maya pa ay bumaba na sa 500 metro bago ang sprint checkpoint at habang patuloy na pumapadyak ay sinasabi ni Arakita sa kanyang sarili ang nais niyang sabihin kay Fukutomi na naabot niya ang kinalalagyan niyang iyon at nakarating siya sa grand stage ng Interhigh na noon ay inaalam pa lang niya kay Fukutomi kung paano niya iyon maaabot. Araw-araw at 3 beses siya noong pinagte-training ni Fukutomi para umano maabot iyon. Hirap na hirap siya noon at galit na galit kay Fukutomi pero ngayon ay naiintindihan niya na iyon. Maya-maya pa ay umabante na si Shinkai para halangan si Arakita, ngunit laking gulat nila nang bigla na lang bumagal ang takbo nito hanggang sa mapag-iwanan na nila iyon. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Arakita na ang tanging hangad niya lang ay ang halagahan siya ni Fukutomi sa kabila ng lahat ng pinaghirapan niya. Maya-maya pa ay nalampasan na ng mga taga-Sohoko si Arakita bagay na labis na ikinagulat ni Onoda. Paulit-ulit nitong sinabi sa team nila na napag-iwanan na si Arakita, kaya sinabi ni Imaizumi na iyon ay dahil naubos na ang lakas ni Arakita matapos ibigay ang lahat para sa team at tapusin ang trabaho niyon. Dagdag pa ni Imaizumi na ang 5 ibang jersey ay isinakripisyo para makatawid ang isa bago ang lahat, at iyon umano ang road racing. Hindi na lumingon ang 3 third year dahil alam na ng mga ito ang tungkol doon. Gayunpaman kahit 5 na lang ang miyembro ng Hakone Academy ay mas bumibilis pa rin ang mga ito. Habang nagpapatuloy ay naiisip ng bawat isa ang napakagaling na si Arakita at kung paano nila iyon hinahangaan. Para naman kay Fukutomi ay hindi mabubuo ang team na iyon kung wala si Arakita, at wala na umanong makakapadyak pa ng mas magaling kaysa sa ginawa niyon. Sa kabila niyon ay patuloy na nangunguna ang team Hakone habang pumapangalawa naman ang Sohoko. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Onoda na iyon na ang huling beses na tatakbo sila ng magkakasama. Para sa huling araw na kasama niya sina Makishima, Kinjo, at Tadakoro, at pati na rin sina Imaizumi at Naruko ay sinabi niya sa mga ito na gagawin niya ang lahat para manalo, kaya kung meron man umano siyang bagay na maitutulong para sa team ay gagawin niya. Napangiti sina Imaizumi at Naruko at sabay ng mga itong sinabi sa mga third year na ganoon din sila bagay na ikinatuwa ni na Makishima. Nagsalita si Kinjo at sinabing ang unang utos niya ngayong buo na silang 6 ay ang habulin ng Hakone Academy gamit ang lahat ng lakas na meron sila. Dahil doon ay inihanda ng 3 ang kanilang sarili para sa mga third year at sa pagkapanalo ng team nila. Sa 200 metrong pagitan nila sa team ng Hakone ay sabay na umabante sina Imaizumi at Naruko para mag-draft at habulin ang nauunang team. Nagagawan pa ang dalawa kung sino ba talaga sa kanila ang magda-draft, at dahil parehong walang gustong magpatalo ay napagdesisyonan ng dalawa na sabay na lang nilang alalayan ang team. Tulad ng parating nangyayari ay nag-asaran ang dalawa kung sino ang pumapadyak na mas mabilis sa kanila, hanggang sa magpabilisan na nga talaga ang mga ito. Patid ni Tadakoro na ginagawa iyon ng mga first year para sa kanila, nang biglang magpasalamat sa kanila si Onoda at sinabing gagawin nila ang kanilang makakaya at ipinangakong ipapanalo nila ang mga ito sa Interhigh. Pagkatapos ay sinabi ni Onoda sa dalawa na siya naman ang magda-draft, pero laking gulat ni Tadakoro dahil hindi nito napansin ang karatula na nagsasabing sira ang daan. Gayunpaman, nalampasan naman iyon ni Onoda kaya hamalang na ito sa dalawa at agad na umarangkada. Natutuwa si Tadakoro sa ginagawa ng 3 para dalhin sa finish line ang kanilang jersey, habang iniisip naman ni Kinjo na mananalo ang team nila. Hindi nagtagal ay napansin ni Fukutomi na nakakahabol na sa kanila ang team Sohoko sa huling 28 kilometro ng kanilang laban. Maya-maya lang ay mararating na nila ang kabundukan. Ilalabas na umano ng kalsada ang mga pangil nito at isa-isang ibabagsak ang mga hindi kayang umakyat. Iniisip ni Fukutomi na hindi makakarating ang 6 sa finish line na nasa kabila ng pinakamalaking bundok ng karera, ngunit bigla silang napantayan ng mga ito. Dahil doon ay pinabilis pa ni Fukutomi si Izumaida sabay tanong sa isip nito kung magagawa pa kaya silang habulin ng Sohoko. Ayon pa kay Fukutomi, hindi ito ang oras para lumaban bilang 6 dahil ang team na nagbabawas ng miyembro ang siyang may kalamangan. Hindi nagtagal ay mas binilisan pa muli ni Izumaida ang pagpadyak hanggang sa naitaas nila sa higit 500 metro ang pagitan nila sa Team Sohoko bagay na ikinagulat ng mga iyon.
Gayunpaman pagkatapos yun ay naubusan na ng lakas si Izumaida at hindi na nakapagpatuloy pa kaya ipinaubayan niya na sa 4 ang pagpapatuloy ng laban. Habang umaabante ang mga iyon ay nakiusap siya sa mga ito na ipanalo ang laban na iyon. Tulad kanina, mas bumilis ang Team Hakone nang mabawasan na naman ulit ng isa ang mga ito kaya pam-attack sa 700 metro ang pagitan nila sa Team Sohoko. Nang mga oras na iyon ay iniisip ni Fukutami na kung hindi sila maaabutan ni Kinjo bago sumapit ang kabundukan ay hindi ang mga iyon mananalo. Samantala, pagkalampas ng Team Sohoko kay Izumaida ay doon napagtanto ni Kinjo na nagtatanggal ang Hakone Academy, habang mas binilisan naman ng mga first year ang pagpedal nang bigla silang papuntahin ni Kinjo sa likod. Doon niya ibinigay ang kanyang huling utos para sa mga ito, ang pabilisin ng takbo at habulin ng Hakone Academy, at bago umano pumasok sa bundok ay hihiwalay na ang mga iyon sa team. Nagulat ang tatlo sa sinabi ni Kinjo kaya sinabi ni Naruko na kaya pa niyang pumadyak at marami pa naman siyang lakas. Ngunit sinabi ni Kinjo na dapat maintindihan ni Naruko na hindi lakas ang usapan ngayon, kundi tungkol na sa kung maaabutan ba nila ang kanilang mga kalaban o hindi. Dagdag pa nito na sa road racing, ang isang sandaling desisyon ay maaaring magdulot ng agwat na hindi na kayang tapatin, at ang mga daan at kalsadang mukhang ordinaryo lamang sa unang tingin ay siyang magtatakda ng magwawagi. Samantala, dahil hindi na sila nakikita ni Shinkai sa likuran ay inisip nito na sumuko na ang Team Sohoko, pero sinabi ni Fukutami na magpatuloy lang ito dahil hindi pa doon nagtatapos ang karera. Nang mga oras na iyon ay nanguna na si Kinjo at saka pumadyak ng mabilis, at doon napagtanto ng mga first year na ganoong paraan ng pagpedal ng mga third year na 3 taon nang nagsusumikap para manalo sa Inter-High. Kaya naman sinabi ni Naruko na handa na sila kaya iwan na sila ng mga third year. Ngunit sinabi ni Makishima na hindi pa pwede dahil sinabi ni Kinjo na may trabaho pa silang dapat gawin, ang sumama sila hanggang sa bundok.